Samantala muli umanong hinaras ng China ang ilang kababayan nating mangingisda sa Bajo de Masinloc. Sa gitna yan ng patuloy ring reclamation activities ng nasabing bansa sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, ilang oras nga bago ang pagsisimula ng balikatan exercises ay nagkaroon ng briefing ang AFP kaugnay sa reclamation activities ng China sa West Philippine Sea. Matindi raw ang epekto sa kalikasan ng ginagawang reclamation activities ng China sa West Philippine Sea. Bukod nga sa pagkasira ng 300 acres ng coral reef system na magdudulot ng pagkawala ng $100 milyong na kita sa pangingisda ng mga bansa sa West Philippine Sea, may malaking epekto raw sa freedom of navigation ang ginagawang ito ng China. Ipinakita pa nga ng AFP ang mga satellite images na kuha sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Karamihan, Rafi, sa mga kuhang ito ay noong Marso at may iba pa nga nakuha na nito lamang April 12. Ayon kay AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang, nakababahala ang aktibidad na ito ng China. Isa sa matindi raw ang magiging epekto ay ang reclamation sa Mischief Reef na 23 nautical miles lamang ang layo sa Ayungin Shoal. Kapag ito raw ay nakumpleto ng China, baka raw mas tumindi pa ang tensyon dahil nga sa magkalapit na teritoryo. Aminado ang AFP na mangha sila sa bilis ng reclamation ng China. Pero ang AFP ay patuloy daw na susunod sa nais ng pamahalaan na maresolba ang isyong ito ng mapayapa. Natanong ko rin si Katapang anong plano nila sa ating mga okupadong teritoryo. Sinabi niyang katulad sa Pag-asa Island, i-improve daw nila ang pasilidad pero hindi raw pwedeng sabihin kung paano nila ito gagawin. Mahirap daw ito dahil nga kailangan sanang maglagay muna ng pantalan sa Pag-asa Island pero dahil nga sa pagsunod ng Pilipinas sa Code of Conduct ng ASEAN plus China ay may iba raw silang pamamaraan para makumpuni ang runway doon nga sa Pag-asa Island. May panibagong insidente na naman ang panghahara sa ating mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Sabi ni Katapang, may interagency meeting na nagaganap ngayon kasama nga ang BIFAR kaugnay ng nasabing insidente. Sa hinaharap, Rafi, ay tutulungan pa rin daw nila ang mga mangingisda na magawa ang kanilang trabaho. Handa raw silang mag-escort pero ang Coast Guard daw ang mangunguna rito para hindi raw magdulot ng tensyon. Nilinaw din ng AFP na hindi directed sa China ang balikatan ngayong taon. Pero Rafi, kumpara doon sa mga balikatan na i-cover ko nung mga nakalipas sa taon kung saan nga humigit kumulang 6,000 lamang ang kombinasyon ng mga Pilipino, sundalo at Amerikano na lumalahok. Ngayong taon ay nasa 11,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok dito nga sa kabubukas lamang na balikatan 2015, Rafi. At Ian, saan gaganapin itong mga exercises sa pagitan ng Philippine at American forces? Malapit din ba ito sa Palawan tulad noong nakarang taon, Ian? Rafi, may binabanggit na mga schedule dyan sa Palawan at ito nga yung nakaharap sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan ay meron din sa Sangli Point sa Cavite or sa Ternate Cavite, meron din sa Tarlac, sa Crow Valley at sa Clark at sa iba pang mga lugar na i-determine pa ng magkabilang panig. Pero yan yung initial na ibinigay sa atin pero kung hindi mababago ay kabila nga yung Palawan sa mga binabanggit na magkakaroon ng field exercises ng balikatan, Rafi. At Ian, bukod doon sa nabanggit mo na gagawing improvement sa Pag-asa Island, katulad na rin ang sinabi ng militar, meron din bang gagawin doon sa binisita mong isinadsad na barko? Dahil alam natin talaga napaka-dilapidated na nito at mapanganib na ito para doon sa mga nagbabantay na marino doon na Ian. Alam mo, Rafi, noon pa lamang nagpunta kami doon nung sa Ayungin Shoal, talagang marami ng plano ang AFP doon. Pero ang nangyari, naharang nung una yung isang barko na sinasabi nga na may mga kasamang mga Pilipino na kabilang sa mga magkukumpuni doon sa barkong yan. Pero sa ngayon, Rafi, wala pang bagong konkreto na nababanggit ang AFP kung paano nga nila aayusin yung BRP Sierra Madre na dati ring barko ng Amerika na talaga namang kinakalawang pagka ikaw ay nandoon sa deck ay hirap nang maglakad, Rafi, dahil baka lumusot ka at mapanganib na rin to sa ating mga kababayan. Lalot ang Ayungin Shoal nga ay napakalapit, 23 nautical miles lamang doon sa Mischief Reef na talaga namang ngayon ay ongoing ang reclamation activity ng China, Rafi. Panghuli na lamang, Ian, so talagang susunod pa rin tayo ayon sa militar sa napagkasunduan na walang construction kahit na full blast na ika nga
yung construction naman ng China doon sa mga pinag-aagawang isla doon. Pero tayo, mismong kinakalawang na barko, hindi natin maayos-ayos dahil tayo sumusunod doon sa napagkakasunduan. Ganun ba mangyayari, Ian? Rafi, ang sinabi naman ni General Katapang ay meron silang mga pamamaraang gagawin para ma-improve ang mga kondisyon ng ating mga tropa doon sa Ayungin, sa Pag-asa at sa iba pang mga teritoryo natin. Pero Rafi, ayaw nga niyang sabihin kung paano gagawin ito dahil pag daw sinabi ito sa publiko, maaari daw mahadlangan na sila ng China kung paano nila gagawin ito. Naitanong din natin kay General Katapang kung sapat ba ang tropa ng Pilipinas doon sa mga teritoryong yan at sinabi naman niya na handang ipaglaban ng ating mga sundalong Pilipino yung iba't ibang mga teritoryo sa West Philippine Sea kung kinakailangan talaga ito, Rafi. Okay, maraming salamat. Ian Cruz.